Good day everyone. Welcome to another edition for mathematics presentation. The topic that we are going to discuss today, finding the surface area of a rectangular prism. Ang nasa larawan ay ilustrasyon ng isang rectangular prism. Ang isang rectangular prism ay binubuo ng 6 na mukha. Ang unang dalawa ay ang itaas at ang ibabang bahagi, kung saan magkapareho ang laki nito. Ang pangatlo at pang-apat na bahagi ay ang harap at ang likod, kung saan magkapareho rin ang laki nito. Ang pang-5 at pang-6 na bahagi ay ang dalawang magkabilang side, kung saan magkapareho rin ang laki ng mga ito. So ito yung tinatawag na 6 na mukha na binubuo ng isang rectangular prism. Upang matutunan natin kung paano natin makuha ang surface area ng isang rectangular prism, subukan nating isolve ang isang problem na nakapaloob dito sa ating larawan. A gift box is 20 cm long, 10 cm wide, and 8 cm tall. Find the surface area of the box. So sabi dito, ang isang regalo ay may haba na 20 cm. At ang lapad nito ay 10 cm at ang taas ay 8 cm. So sinasabi at hinahanap ang surface area ng gift box na ito. So alamin natin paano ba natin makuha ang surface area ng gift box. Upang higit nating maintindihan kung saang bahagi ba itong mga sukat na ating makikita sa ating problem. So makikita natin yung kahabaan ay yung tawag na length, yung 20 cm, at saka yung kapal ng ating gift box ay 20 cm. So nakikita doon yung width o kapal, at saka yung height naman ay 20 cm, yung taas na bumubuo sa ating gift box. Base sa mga sukat na ibinibigay doon sa ating problem, so ang length ay 20 cm, width ay 10 cm, ang height ay 8 cm, kung saan ito ay gagamitin natin sa pagkuha ng surface area ng rectangular prism o yung ating gift box. Ang formula sa pagkuha ng surface area ay surface area is equal to 2 multiplied to the product of length times width plus 2 multiplied to the product of width times height plus 2 multiplied to the product of length times height. Yung 2 times length times width ay nagrepresent sa top and bottom, samantalang yung 2 times width times height nagrepresent naman doon sa dalawang side. Samantalang yung 2 multiplied to length times height ay nagrepresent naman doon sa front at back ng ating gift box. Okay, simulan natin ang paglagay ng ating mga sukat doon. I-substitute natin doon sa ating mga symbol sa formula. So we have length times width, so 20 times 10. So 20 yung length, 10 tayo yung ating width. Ang sunod, i-add naman natin 2, i-multiply natin yung width times height. Ang width natin ay 10 times 8. So isunod natin i-add ang 2, multiply natin sa product ng 20 times 8, yung sa length at saka height. I-perform na natin ang operation inside sa parenthesis. So 20 times 10 equals 200. 10 plus, multiply natin ng 10 times 8. Result is 80. So multiply naman natin yung 20 times 8. Result is 160. So multiply naman natin yung 2 times 200. Result is 400. Then plus 2 times 80, we have 160. Then multiply na naman natin yung 2 times 160. So we have, result is 320. So i-add na naman natin yung 400 plus 160 plus 320. Result is 880. So tanda natin kapag solve tayo ng surface area, ang ating result ay dapat nasa centimeter squared
or square centimeter. So ang surface area ng ating gift box ay 880 square centimeter or centimeter squared.